Hi, kamusta po sa lahat po ng mga kaisando ako dyan. Ito yung project natin, taga Pangasinan. Shoutout nga pala sa iyo, Boss Jonathan Eden. At sa akin po, pinagawa niyo po sa akin yung real carbon fiber. Gawa po kasi nang nakita niya po yung ginawa po natin na windshield po ng NMAX version 2, yung metallic blue na pinadala po natin sa LBC. At ito na yung kakatunayan po mga guys na nagpagawa si Boss. Lihain po natin ng 100. Mabilisan lang po ito guys, hindi na natin po papahabain. Lihain na po na natin po siya ng 100. Kung meron po kayong 80, pwede rin po. At pagkatapos, mag-cut po tayo dito ng cutter. Para sa ganon, mas papakapit po natin ng mas malakas po yung i-apply po natin ng resin. At dun nga pala po sa nag-comment, bakit po daw, hindi ko daw nilalagyan daw po ng primer. Yung primer po na sinasabi nyo, pampintura lang po yun. Pero kung halimbawang marunong po talaga kayo kung paano pakapitin ng mas matindi po yung resin, nasa sa inyo na po yun. Pero ito po yung diskarte ko at ito po yung binabahagi ko. Sa sobrang tagal ko na rin gumagawa po ng carbon fiber at sa sobrang dami ko na rin nagawa, wala pa naman akong issue na bumitaw, lumobo o pumutok. Kaya ito binabahagi ko base lang po sa aking experience at binabahagi ko po doon sa mga gusto po magtuto ng real carbon fiber. Mag-slice po tayo ng maayos, lahat po ng gilid, slice po natin. Tapos pag may mga lumagpas po ng mga plastic na pinag-cut po natin ng cutter, lilihain po natin po siya ulit ng 100. Para sa ganon, yung pinakahimulmol ay mawawala. At dito po guys, lilihain na natin po siya ng 100 para yung pinakahimulmol ay mawawala. Ganun lang po guys, wag nyong hahayaan po na nandoon pa rin yung himulmol kasi aangat po yon pag naglagay po kayo ng resin na may toner. At dito po guys, natapos na po natin siya po ng nalihain at natanggal na po natin yung himulmol. Naglagay po ako dito ng masking tape. At para sa ganon, hindi na po pumasok po dito yung resin o malawa po dyan sa gilid na yan. Kasi medyo mahihirapan po kayo pag ganito po yung detalye po ng gilid. Talagang need po natin po lagyan po siya ng masking tape para sa ganon. Pag nagliha na po tayo, hindi na po tayo mahihirapan dun sa mga lumawa po sa gilid. At dito po guys, umpisa na po natin. Maglalagay na po tayo ng resin na may toner. At nailagay na po natin po yung resin na may toner. Base sa nakikita nyo guys, maglalagay pa po ako po ng isa pang patong po na toner. Gawa po kasi ng manipis lang po talaga ang nilagay ko po na resin na may toner. Gawa po kasi ng pinakapit ko po talaga sa loob yung resin doon sa mga pinagkakat po natin po dito sa plastic na po na to. Para sa ganon, pumasok po yung resin at malakas po yung kapit pag nag-apply pa po ulit po tayo ng isa pa pong resin. At ang habol ko rin po talaga po dito para yung pinaka background po ng carbon fiber na ilalagay po natin ay black na black po siya. At ganito lang po guys ako maglagay po na metallic red o kung kahit anumang metallic po yan, ganito lang po ako maglagay para nasisigurado ko po na yung metallic red na ilalagay po natin dito ay kalat. Mahirap po kasi magbuhos po ng metallic red kung madami po ilalagay nyo sa kamay. Baka bigla po malaglag at madadamihan po ng buhos dun sa parte po ng babagsakan po niya. Kaya ganito, bubudburin nyo lang po, itatapage nyo lang po siya ng maayos, ikakalat nyo lang po ng maganda. At dito po talaga guys, sure na sure ako dito. Kahit yung magaling, hindi pa nila po ito alam. Ako pa lang po makakapagbigay po sa inyo ng ganitong klaseng idea. Ito, doon sa mga magagaling, hindi nyo ito na ibabahagi, di ba? Maglagay na tayo ng metallic. Paano nyo mabalalapat? Naibahagi ko na rin sa mga una kong video, nilalagay natin plastic. Pero namumblema kayo kasi dumidikit. Tama? Tapos ngayon ginagawa nyo, magaganyan kayo ng kamay, didikdik nyo. O kaya kung halimbawa anong man na pwede nyo para madikit. Ito quick tips sa mga nagka-carbon fiber para lang po kayo sa mga ka-ace. Ayan, brush. Ang gagawin nyo lang po dyan guys, sasawsawan nyo lang yan ng bahagya lang. Tapos pahid nyo ng konti para medyo basa-basa yung brush. Tapos itapik-tapik nyo po yung mga umangat na metallic. Diba? Mahalagang kaalaman to mga guys. Si Isonda lang ang nagbibigay ng mga ganitong idea at wala pa akong nakikita talaga na nagpanood
video na nagbigay ng idea kung paano sila gumawa. Ayan, diba? Lapat na, no? Hindi na kayo mamubli. At isa pa, hindi siya dumidikit sa brush. Okay? At dito po guys, bali nakapaglagay na po tayo ng forged carbon. Base sa nakikita nyo guys, nakasalansan po siya ng maayos. Yung malapad, hinati ko po sa gitna. Tapos, ginawa ko pa rin po ng toppings. Ngayon, maglalagay pa rin po tayo ng toppings. Yung pinagugupit-gupit po natin na honeycomb. At hindi na natin ito ma-step by step. Gawa po kasi na marami na rin po tayo upload ng video. Panoorin nyo na lang po yung iba. Dito guys, nakapaglagay na po tayo ng forged carbon, di ba? Ngayon, naglagay po tayo ng resin. Ang purpose ko po doon, kaya po tayo naglagay agad po ng resin. Gawa po kasi ng para yung forged carbon na nilagay po natin dyan, sinalansan po natin ng maayos. Hindi po siya bumuka. Kasi pag naglagay po tayo ng resin dito at kinapalan po natin, unti-unti pong bumubuka po yung forged carbon. Yun po yung diskarte ko para po maayos lang po yung carbon na nilagay po natin, nilatag po natin para sa ganon hindi po siya masira at ma-secured po natin yung salansan natin na hindi na po talaga siya magugulo. Pagkatapos nalagyan natin po siya ng resin, ilalagay po natin yung toppings po na ginupit po natin na honeycomb. Yan po guys, pakinggan nyo lang po yung mga sinasabi ko at hindi nyo na po talaga kailangan na i-true message ako, tawagan kung sa mga naguguluhan po kayo. Panoorin nyo na lang po isa-isa. At sigurado naman, marami po kayong matututunan po dyan. At ito na po guys, nakapaglagay na po ulit po tayo ng toppings. Ganun pa rin po yung diskarte na gagawin natin. Babasain lang po natin ito ng thinner. Tapos bahagya lang po yung basa yung dulo. Tapos yung mga umangat po na tinappings po natin, itapik-tapikin lang po natin yan. O, diba napakadali lang po talaga kung ayos lang po talaga ang pagkakapreparasyon natin. Maganda po talaga ang kalalabasan po natin. At hindi na kayo mamumblema dun sa mga umaangat na mga carbon. Kung meron man umangat, siguro ilang peraso na lang po talaga at madali na rin naman po yung lihain. Diba hindi po siya dumidikit? Gawa po kasi na nabasa po natin siya ng urethane thinner. Ayan, pwede na natin po siya applyan. Manipis lang po sa pag-a-apply po ng bawat lagay po ninyong carbon fiber. Huwag nyo pong kakapalan kasi ganun din po yan, masisira at bubuka, lalapad po yung mga tinappings po natin. At ito na po guys, balinalihan na po natin po ito ng 100 at napantay na natin ang bahagya po yon kasi ginawa lang po natin, tinanggal po na natin yung pinaka lubak-lubak po niya at pagkatapos nag-apply na naman po ako dito ng resin. Bali isang patong lang po ito na resin pero full coat po. After 30 minutes para makasigurado tayo or 1 hour, pwede na natin po siya iliha po ng 100 ulit. Sa pagliliha naman po, dapat po papantayin na po natin po siya. Yan po maliwanag papantayin po muna natin siya ng 100. At pag nakita na natin po siya na pantay na po at wala na po talaga siyang hahabulin, pwede na natin po siyang lihain po ng 240. Tapos papainalihan nyo na po yon ng pantay na pantay. Tapos magta-top coat na po tayo. Sa 240, magta-top coat na agad po tayo doon. Gawa po kasi para mas malakas po yung kapit ng top coat po natin. Ang gagawin po natin sa top coat, bali 3 coat, full coat. Tapos papatuloyin po natin ng isang araw at lilihain na naman po natin po yun ng 400. Pag nalihan na natin ng 400, pwede na natin pong top coatan ulit ng 2 coat, full coat. At ito na po ang final finish ng ating project. Taga Pangasinan nga pala po ang nagpagawa nito.
Shoutout ulit boss Jonathan Eden at konting kembot na lang po at tapos na to. Kung sa inyo at kung sa iba siguro tapos na po to, pero po sa akin hindi pa po tapos yan. Lilihain ko pa po yung kinabukasan at pinaka final top coat, 2 coat, full coat. At sana doon sa mga makapanood po nito, makinig lang po kayo ng maayos Hindi ko na po sa inyo pinakita yung mga ibang ginagawa ko. Total naman, ang dami ko naman pong upload na po ng video dyan. Panoorin nyo na lang po. At intindihin nyo po ng mabuti para hindi iwas-iwas tanong na po tayo. Muli, maraming po salamat sa walang sawa na titiwala at sumusuporta po kay Ace Honda. Kita-kits tayo mga guys. Next project, next carbon. Bye-bye.